Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Nagulantang nga itong si Kuting ng Norte nang bumisita nga itong si ex-agent PDEA Jonathan Morales sa PDEA. Dito nga natin makikita na talagang matapang nga itong si Jonathan Morales na lumaban sa katotohanan at talagang ipagngalandakan nga ang linabas na ebidensya at mga pruweba na magpapatunay nga na talagang bangag nga itong si Kuting ng Norte at may pinoprotektahan ang mga ulupong na mga pulpolitiko. Ngayon nga ay talagang magkakaalaman na kung sino nga ba talaga ang dakilang sinungaling dahil si Jonathan Morales ay sumugod na sa PDEA. Dito natin makikita kung may maitatago pa ba na kasinungalingan ang ibang mga opisyales na tumatanggap ng suhol galing nga kay Kuting ng Norte. Lisa Smugs at Tambaloslos. Ngayon nga ay kinakabahan na itong si Kuting ng Norte na ito dahil hindi niya na alam ang gagawin niya dahil sa matinding isinisiwalat at ginagawa nga ni ex-PDEA Jonathan Morales. Talagang handang-handa niyang ipaglaban ang katotohanan at ipagsabi at ipagkalat sa taong bayan at sa bansang Pilipinas na talagang bangag nga itong si Kuting ng Norte na ito na kung titingnan at pag-aaralan natin ay wala siyang ginagawa sa bansang Pilipinas at talagang nagbubulag-bulagan na lang ang iba pang mga tao na talagang sinasabi na maraming ginagawa nga si Kuting ng Norte na ito na talagang wala naman at bilyon-bilyon na ang kanilang binubulsa at tuwang-tuwa na ang kanyang mga alipores. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pisado sa Quezon City RTC at kasama ko yung aking may bahay. Sa kasamang palad, ang sabi nung Quezon City RTC ay hindi sila daw dapat ang mag-authenticate doon dahil nga yung dokumento ay galing sa PDEA. So, ang sabi sa akin, ang dapat mag-authenticate is yung PDEA. Kaya, ito namang lolo nyo, kaagad na Ako lola nyo. nagpunta ng PDEA. Sir, ito yung mga usapan, ano? Akalain mo na ang ngiti mo maaliwalas. Ako naman ay cool na cool lang, chill lang sa kabila ng mga death threats natin sa buhay. Di ba? So I'm so happy to see you again and I'm so happy to see you happy. At syempre galing ka sa galing ka sa mga hearing mo. Kumusta na pala yung mga kaso mo bago tayo mapunta dito sa PDEA ang pag-surprise visit mo? Dahil excited din ako na ikwento mo sa taong bayan na napakatapang ng iyong ginawa na naman ngayong araw na ito. But bigyan mo kami ng update sa mga kasong nangyari. Alam niyo sa Pampanga nung nakaraang anong petsa ba ito? 27 yung May 27 sa Pasig. At di ba, namomroblema ako doon sa security. At ikaw naman agad, kumilos ka, no? Nagpadala ka kagad sa akin ng mga, para yung mga presidential security group pala dati yung pinadala mo. Yun yung mga tinanggal ni Kuting, nilipat ko sa'yo. Joke lang. Kaya napaka, mga alerto, no? Okay naman po ba yung mga bruskong pinadala ko? Actually, para sa akin yun Naligaw lang sa'yo Kaya nga At nagpapasalamat din ako doon sa kaibigan natin. At ay wala kasi akong authority na banggitin yung pangalan niya. Pero gusto ko rin magpasalamat din sa kanya, kay Kuya. At maraming salamat din sa iyo at saka doon kila Ayan, mababanggitin. Magpaalam tayo kung pwede mabanggitin yung kila Mike. Okay. The question is, sir, hanggang ngayon sa kalaman ng taong bayan, na dapat ang isang Pilipinong may death threat like you, dapat proteksyonan talaga ng government. Dahil ikaw po ay taxpayer, Pilipino, ipinanganak sa Pilipinas. So hanggang ngayon po, agent, wala pa rin talagang nag-reach out or I believe nag-apply na ikaw with your lawyers, di ba, for protection. Wala po ba talaga?
Oo, alam nyo, ang masakit nito, no? Parang ganun ata talaga kapag yung, ano, no? Sinasabi na ito kasi paglabas ko, hindi ko naman inakusahan yung Pangulo no? Pero siya kasi yung naging subject do sa inimbestigahan ko. Kaya siguro hindi ako mabigyan-bigyan ng gobyerno ng ano no, ng security and protection dahil nga sa ang ano no, nasa ilalim sila ng executive department, ito sa ilalim ni Pangulong Lisa Marcos. Ay, ano pala, Lisa Marcos. Yan ba presidente natin ngayon? Yun si ano, yung asawa. Si Asawa Ngagba. pala, si Eh, si Pangulong Bongbong Marcos. alam mo, Agent Morales, ayaw kita idamay dito sa bibig ko, no? Pero nakakarima rin kasi itong presidente. Itong presidente Ngagba na ito, itong mga taong gobyerno natin na imbis na magsisigaw ako dito, na magagalit ako dito, o krayin na lang natin sila, at least alam na ng taong bayan na hindi ka pa rin nabibigyan ng security. At sino nga po nagbigay sa iyo ng security, agent? Ay, si ano, Binibini Maharlika. At si Kuya. I mean, alam nyo, nakarating ako ng Pampanga, no? Nung una, no? Bali, noong 27, sa Pasig, ano? At yung sa Pampanga na hearing ko na pagkalayo-layo, yun, ano? Kayo pa yung, biruin yun, no? Kayo pa yung nagbigay sa akin ng security. Na dapat gobyerno ang gumagawa, hindi ako. Kanina, nahihiya naman ako sa inyo na abalahin kayo, kaya kanina, ang security ko yung aking may bahay. Mga kababayan, nagulat kaya nakarating ako. kami ng Quezon City RTC at saka sa PIDEA kanina. Actually, agent, na-stress ako sa'yo. The reason why, mga kababayan, na-stress ako kay Agent Morales, sa totoo lang, na parang, sabi ko, ba't umalis ka nung wala kang security? So, umalis siya, wala siyang security, hindi siya nagsabi, at ang inyong may bahay lang talaga. Seriously, na ano po ako, nabigla ako talaga dahil syempre, 'di ba? We want to protect you. Then umalis kayo nang wala kayong security at lumusok. I mean, sa akin, nagpakita kayo ng picture, nagtagang pumasok pa kayo sa teritoryo ng mga ahas. Pumunta po na sa PIDEA, ito agent, pa-prente-prente ka pa Ayan po siya. Sa totoo na stress ako sa inyo dahil, nag-provide tayo ng security, tapos pupunta ka sa PIDEA, naka-prente ka ba at feeling ka dyan, parang walang death threat. Ayun, teka muna. Ayan po siya, nandyan siya sa PIDEA. Kukwento mo yan, agent, at malaman ng taong bayan. Ayan. So, kwento mo, bakit, medyo nagkaroon ka na ng background kanina. Bakit kailangan mong pumunta sa PIDEA dyan, agent? Gawa ng may mga dokumento kasi na kinakailangan na patunayan na ito ay totoong dokumento na inisyu ng PIDEA. At ito yung mga agency orders at saka yung certification na kinakailangan na ebidensya para doon sa kaso doon sa Pampanga. So ang sabi kasi ng lawyer ko na kailangan namin humingi ng certified true copy. Ngayon, pumunta kami doon sa korte kung saan kasi pinresenta ng PIDEA yung mga dokumento na yon. Kaya lang, ang sabi ng korte, hindi nila ako mabibigyan ng certified true copy dahil ang kailangan mag-issue ng magtatak doon is yung PIDEA. Kaya walang walang bang pag-aalinlangan, kaagad ako nagtungo sa PIDEA. Kaya nga nung sinabi ko kay kanina yung abogado ko doon sa Senado, yung si Atty. Vincent Badong, nung paalam ko sa kanya na papunta ako ng PIDEA, nagulat siya. Oh, teka muna. Sino kasama mo? Sabi ko, si Commander. Sabi ko. Si Mrs. ang iyong Opo. bodyguard. Dalawa lang. At ngayon, ang ginawa naman ni Commander, yung pala sinundan pala niya ako, pinicturean niya ako doon sa loob. Yan yung picture na yan. Yung pinicturean niya ako, nandun ako sa loob. Ito. Tapos sinaway daw siya ng guard. Bakit daw siya nagpipicture? Aba, teka muna, si Morales yan Sabing ganun. Kung hindi na makalabas ng buhay yan, buhay pumapasok yan, kailangan palabasin nyo ng buhay din yan. Wow, napakatapang din Ang nangyari, nagradyuhan na ngayon. Teka muna, si Morales pala yan. Sa PIDEA po yan. Si Morales po pala kayo. Oo, sabi ko, Tapos ganyan, yung ID ko.
Ay sir, teka muna, upo muna ho kayo dyan, ganito, tatawag pa namin doon sa loob, hingi pa namin ng clearance. Mhm. Gawa ng ano. Sabi ko, hindi, authenticate ko lang to. Normally naman, nakakapasok naman ako dyan nung hindi pa nagkakaroon ng PIDEA leaks. Okay. Pagka may mga kailangan naman din ako na, na dokumento, nakakapasok naman ako dyan. Pero lang noong panahon ni Gerald Kakdak, talagang ban ako dyan eh. Pero ngayon, nagtataka ako, sabi ko, teka muna, bakit parang bigla atang medyo, medyo naaligaga sila. Ngayon, Okay. so may tinawagan at nagtataka naman ako, hindi lumalabas yung parang wala atang pipirma o hindi ko alam kung kailangan pang ipaalam kay General Lasso kung i-authenticate yung dokumento na kailangan ipa-authenticate. So, nag-aantay ako doon na So, naging successful ba yung pag-authenticate yun ng certain document na yon? Hindi, mukhang kailangan pa ata. Yung dadaan pa ata kay Lisa Marcos yung pagpapa-authenticate. Mga buha ka ng ginemes, mga jutang ginemes talaga, no? Sabi ko, kamo tuloy ako sa ulong kalbo. Talaga, hindi ko alam. Ano po bakit. sabi nila, agent? Anong sabi nila? Ano daw? Walang mag-authenticate. Kaya, Kita niyo mga kababayan kung gaano ka walang hiya itong ahensya ng PIDEA. 'Di ba dapat yan available, i-authenticate mo lang naman yan. Tsaka dapat yung mga ganang klaseng transaction sa government, may mga assigned person, whoever is that assigned person. Pero tama ka, baka tumawag pa kay Lisa, kay Bangag, hello, dito si Morales. Yung nga, hindi ko alam. Kaya may nagsabi nga sa akin, baka akala nila papalitan mo yung yung Director General ng PIDEA. Well, magtatanong tayo sa abogado, siguro ba ma-interview natin si Attorney Vic, Attorney Glenn Chong later, not today, but in the future, nasa New York si Attorney Vic. Tatanungin natin kung ano ba ang legality sa mga ganyan, ano ba tama, ano ba ang guidelines, ano ba ang protocol, ano pong sinabi sa inyo ng staff? Wala, para kailangan pa nila ng approval na hindi ko alam kung paano, lalagyan lang naman ng certified true copy o certified Xerox copy. Ganun lang naman. Ano itong particular? Kailangan yan bukas eh. Kailangan kasi bukas siya para doon sa attachment, doon sa judicial affidavit. Pero sabi ko, ewan ko sa kanila. Ano na gagawin nyo, sir? Paano yun? Wala. Yun na lang. Sabihin na lang ng abogado siguro doon sa akin, talagang wala walang mag-authenticate. Parang, grabe yung mga obstruction, yung mga pahirap, yung panggigipit na ginagawa. Imagine yung mga kababayan. Alam mo, sa kanang vlog ko, malakas na yung boses ko, madaling araw na, baka magising yung mga ahas sa paligid. So, hinaan ko na lang. So, nakikita niyo mga kababayan, kung gaano walang hiya ito yung ahensya ng gobyerno ninyo. Kaya nga sabi ko, kailangan yung humakbang ng pagiging maisog o pagiging matapang. So, naalala nyo kung anong statement ng guard? Wala daw? Wala kasi may tinatawagan, May tinatawagan na concerned na office doon sa, siguro hindi makapag-desisyon yung concerned office, kinakailangan itawag pa doon sa mas mataas, Kasi pagkaganyan, siguro, ang tingin nila sa akin is terorista at hindi, kumbaga sa talagang, walang iya talaga, sir. Sir Morales, walang iya talaga kasi kailangan mo sa korte Dapat pag mga ganyan, yung availability nandyan agad. So, wala silang sinabi kung kailan ka babalik, di ba? Dapat may sagot man lang, ay sir, pasensya ka na. Kasi si Lasso, dapat ang pumirma niyan, nagbabakasyon po siya sa Hawaii, nagpapakasarap siya ng buhay niya, lumalamon po siya sa pera ng bayan, kaya hindi po niya mapirman. Walang ganon, walang assurance man lang. Kaya nga nung tumawag yung lawyer ko, yung si Attorney Gab, yung lawyer ko doon sa Pampanga, sabi niya, sir, sabi niya, sabi ko, nag-aantay pa dito sabi niya, mukhang hindi ka nila papapasukin yan, di bali na lang, sabi niya, na lang, sabi niya lang, baka kung ano pa mangyari sa iyo dyan, yun ang, nag-aalala siya, kaya, ayun, kasi nung nando naman ako,
Yung nga, umupo ako, nakiusap pa nga ako doon sa gwardiya. Sige, papicturean mo nga ako para ma-feel ko naman tong yung upuan dito na matagal ko na hindi naupuan. Malay nyo, maupuan nyo very soon. Pero in fairness naman, sir, dun sa mga staff, maayos naman yung pakikitungo. Kasi Oo, may mga sumusunod lang nakita naman ko yan doon. sila eh. Oo. Oo, may mga nakita ko doon mga dating kasamahan, katulad yung anak ni General Kaisip, si Nico Kaisip, at saka sila Hannibal, nakita ko nung dumaan doon. Saglit lang na kamustahan. Kumusta na, sir? Ganun lang. Maayos na ang pakikitungo. Oo. Ano ang feeling kanina? Hindi ba kayo natakot doon at bigla na lang kayong nag-surprise visit sa kanila o sila natakot? Hindi, nag-alala rin si Commander, sabi ko, teka muna, wala naman ako kasalanan doon sa mga nandun eh. Tsaka bahay ko yun eh. Basta at home ako doon eh, doon sa, sa PIDEA. At wala akong personal na kagalit sa sino man doon, Wala akong personal na kagalit. Kasi una-una, trabaho eh. Itong pagkaka-involve ko rito, trabaho eh. Malay ko ba na, tsaka hindi ko naman sinabi na magtumira ng cocaine itong si Pangulong Bongbong Marcos noong 2012. Hindi ko naman sinabi yun, Ako, trabaho lang. Trabaho. Wala akong dapat katakutan o ikakaba sa kanila na, Ako'y taong pumunta ron, kaya sana tao nila din akong tanggapin. Dahil wala naman akong pinakitang masama sa kanila eh. Kung ano man doon, wala akong pinakitang, wala akong ginawang masama. Kaya doon, ang feeling ko doon sa PIDEA, isang tahanan na masarap balik-balikan. Ganun lang. So, sa tingin mo ba si Francia nandoon sa loob? Oo, nandun sila. Hindi man lang siya sana nga, kung nakapasok na ako, mag-ikot ako doon para magkape-kape. Painumin nyo naman ako ng kape. Makalasunin kayo doon, sir. Kayo talaga. Baka hindi na makalabas ng buhay doon. Alam nyo, yung mga kasama ko na yan, mababait yan. Nagkataon lang, magkaibang bakod kami ngayon. Mababait yan sila. Mababait. Parang mga kapatid ko na yan, mga yan. Dumating man kami sa point na ganito, siguro dahil hinati lang kami ng bakod na bakuran ni Marcos. Well, hindi po ako mag-agree sa inyo. Siguro mabait sila doon mo kasi makikita yung kabaitan ng tao kapag nasa sitwasyon na gano'n, kung saan ba siya papanig, sa tama o sa mali. I think ikaw yung mabait. Hindi ko kayo inaangat ang inyong bangko, pero that's my opinion, Kasi pag sinabi mo kasing mabait ang tao, yan mabait sa pamilya, mabait sa kapwa, mabait sa katotohanan, mabait sa bayan. So kung mabait ka, dapat ang goal mo is to tell the truth. Pero sa part nila, hindi siya nagsasabi nito. But that's me, okay? Ayoko na kayong ilagay sa hot seat, But ganun pa man, wala po talagang wala talaga kayong nakuwang sagot kanina para ma-authenticate yung mga dokumentong kailangan nyo sa court. And by the way, yan bang pina-authenticate nyo? Kasama ba yung PDS na hinihingi ni Jinggoy sa'yo? Hindi. Ito yung ipapa-authenticate ko sana is yung agency order. Ito yung dismissal order. Dismissal yung order. tinanggal ako. At yung certification na gano'n din, na-dismiss ako kung anong petsa, ganito, ganyan, anong dahilan. Yun. Ito yung, isa kasi ito doon sa mga basis, na para doon sa court, na sa depensa. Pero di ba dapat pagbalik nyo doon, kung babalik pa muli kayo doon, pwede nyo na siguro isama yung hinihingi ni Jinggoy, yung hinihingi mo kay Estrada, na original na copy ng PDS. Right? Pwede. Baka nga gano'n yung iniisip siguro nila na baka hihingi ko kaya hindi tuloy ako napapasok. Kaya sir, gano'n. Baka iniisip. Na-explain mo ba? Pwede. Baka siguro, baka pag pinapasok natin to, baka kung ano-ano hingin sa atin nito, di ba? Ganun. Siguro, malamang. Hindi natin alam. Malay natin. Yes. So, makikita mo na, alam naman ng taga-PIDEA lahat yan. Alert naman yan sila. Na-alerto yan mga yan dahil the fact na 4 times kang nandoon, nag-resource person sa Senado, imposibleng hindi nabigyan ng warning yan mga yan. Or, sabi mo nga, may tinawagan, baka si Lasso yung tinawagan o baka si Lisa. Si Lisa ang tinawagan, di ba? So talagang hindi ka mabibigyan. Kasi siguro, siyempre, covered sila ng instruction. Kaya doon naman normally, pagka pupunta ka sa isang opisina at may kailangan ka,
agad-agad papapasukin ka, lalo na dati ka namang ahente, dati ka empleyado at kumbaga sa ano, meron ka namang naiambag naman siguro doon no, na talagang ano no, na nagbarka. Yes. Ewan ko kung paano yung ano, mukhang nag-iba na, mukhang Well, nag-iba na kasi bangag na po yung presidente. Pero ganun pa man, sir, balikan ko yung eksperyensya mo nung sa PIDEA ka pa. Ito bang mga simpleng dokumento noon na hinihingi ng kapwa ninyo PIDEA agent, whoever they are, pag kailangan sa mga korte, ganito din ba yung pahirap na ginawa sa'yo na walang sagot? Niho, walang klarong pagbigay ng impormasyon na, uy, pasensya ka na kasi hindi available si ganito or dapat pipirmahan ni ganyan. May mga for sure nakikita mo yan nung time na nasa doon ka. Alam niyo, normally, no, pagka ganyan, dokumento mo yan eh. Kumbaga sa ano, over the counter lang yan eh. Para ka lang bumili ng biogesic sa ano no, sa drugstore. Pupunta ka lang doon sa concerned office ano, para ano, mag-ano ka lang doon, mag-transact ka lang doon sa over the counter lang no, bawat opisina. Halimbawa, itong yung hinihingi mo tungkol sa kaso mo, doon ka sa PIDEA IAS. Halimbawa, tungkol naman sa pera o sa finances, doon ka sa finance, di ba? Halimbawa, tungkol doon sa personal record mo, doon sa ano no, sa admin, sa HRS. Di ba? O kaya doon sa unit mo mismo na pupunta ka. Pero ngayon lang mga ganyan ano. Siguro dahil nga sa tingin nila terorista na ako, kalaban ako ng gobyerno. Well, ano siguro kaya sila ang kalaban ng gobyerno. Sila mismo ang kalaban ng taong bayan. Ang gobyerno, sir, ang kalaban ng bayan. Pero ang question ko, hindi ka ba kinabahan na bigla ka na lang without security, hindi ka man lang tumawag sa Mother Dragon? Sana tumatawag kayo kay Mother Dragon at nagpadala po ako ng mga bruise ko dyan. Nireserve ko yan para sa akin pero pinahiram ko muna sa iyo. But anyway, ayan mga kababayan, sa kapapasok lang. Ayan po si Agent Morales, kausap niya yung mga staff ng PIDEA. Ayan mga kababayan. At dahil hindi siya, hindi siya nakakuha ng sagot, napaupo na lang siya ng, nag-post muna, strike a post muna ng bongga-bongga. Alam nyo, kung babalik natin yung litrato, no? Balik natin yung litrato, nakaupo ako. Ito, okay. Yan. Alam nyo, yung sa likod ng puno na ito, nandyan yung parang honor wall. Yung bang mga... Meron isang granite. Live yan? Puno? Live? Oo, live. Okay. Yung puno yan. Bintana yan, salamin eh. Okay. Yung ano na yan, yung likod ng puno niya, merong honor wall dyan. Nandyan yung mga pangalan ng mga PIDEA agents na napatay in action ano. Nandyan yung honor wall, nandyan yung flagpole, tapos nandyan yung pinaka main porch ng ano no, ng PIDEA yung left side. So yan yung ano, ito yung control ano no, na yung magmula sa control gate, ito yung daanan ng mga personnel dito. Yung nandito sa kumuha sa akin ng picture, ito yung dito yung ano no, information, yung diyan ka magre-register. Nandyan. Yung ano na yan, likod din. Akala ko ATM machine, malabong mata ko. Parang kiosk yan parang kiosk. Yung kiosk naman yan. Yung parang siguro sa parang ATM machine yan. No? Pero dito, yung nandito sa pinakaharap nung yung kumuha ng picture niyan, nandito sa register. Para information. Ito yun. Yan yun. Oo. Ito na yung so lahat ng mga tao pumapasok dyan. Oo, yan. Ito so, na yan. Ito yung mga, ito yung parang poste yan na ano. Ito yung so yung, as in, nung siningi mo yung paper na yan, ano exact words nila? Wala. Siyempre, sinabi ko yung purpose ko, bigay ako ng ID, binigay ko yung copy ng dokumento na ipapa-authenticate. Sabi ko, pupunta ako sa ano no, sa admin. Yung ano, malaman nata na ako si Agent Morales, dati Agent Morales, hindi ako pinapasok na no, at tinawag na lang na ano, basta bigla na naging active yung radyo nila Na-alarma sila. Kaya sige, papaupuin mo na lang si Sir, ganun, paupuin mo na lang. So, andun ako, upo, na ano, na parang wala naman pala ako atang inaantay na ano. Kasi kapag papapasukin ka diretso ka lang naman. Ako naman, pagka pumupunta, diretso lang naman. Halimbawa, ganun naman Actually, kung hindi lang ako tinamnan ni Lisa at ni Bangag Jr. na mga fabricated cases dyan, at para isyuhan ako ng warrant of arrest,
Kaya kong harapin niya mga yan agent Kahit samahan pa kita sa loob ng PDF, pitikin ko yung mga itlog nila. No? Kasi, di ba? Wala naman akong laban sa kanila dahil tinamnan na ako ng kaso ni Lisa. At di ba nga, gustuhin ko man po kayo samahan yan together with the, with our bruskong mga bodyguard at magigiting nating mga mga tinanggal sa Malacanang. Sa airport pa lang, baka tamnan na nila ako ng pulburon at babalik ta rin nila na ako nagpupulburon, hindi sila. Di ba? So, but anyway, it's a sad story sa Pilipinas na pinipilit na, ganito kasi talagang Pilipino Sa kabila ng death threat, sa kabila ng paggigipit, nakukuha pa rin nating tumawa. This is very Filipino. Sa totoo lang, dito sa tagal ko sa Amerika, wala akong nakikitang mga Amerikano na may death threat nakangiti pa. Sa kanila, yung personal problem na nasi-stress na sila. Pero tayo, look at you. Grabe yung iyong, pakikipaglaban o paghaharap dito sa mapang-api o mapang-haras, mapang-intimidate na bangag na administration. Hindi ka ba nakaramdam ng takot, agent, during that time na nag-surprise visit ka dyan sa PDEA or something nakakaiba? Kasi syempre, parang sabi nga nila, wala ka naramdamang butterflies in your tummy na parang umiikot ang tumbong, something like that? Walang ganon? Wala. Kasi unang-una, excited pa nga ako. Sabi ko nga, gusto ko Kaya pala naka-4 ka, hayahay buhay mo. Sabi ko nga, pakapayin nyo naman ako. Ganun Kasi, wow. ano ko lang naman, hindi kami magkakaaway. Yung meron mang taong galit sa akin dyan, siguro yung si General Lasso, tsaka yung kanyang nasa inner circle. Pero yung mga kasama ko diyang ahente, hindi naman, wala namang, puro trabaho lang yung mga yun hindi naman, inaray lang yung mga yun. Ako talagang, sa puso ko, na nakasama ko itong mga ito sa hirap at ginawa, talagang, hindi na lang, wala na lang din silang, choice, no choice. Wala silang choice. Naintindihan kaya, naman natin nakikita ko naman talaga yun, na dumating man yung time, kaya nga, ako, ang purpose ko talaga dyan kanina, puntahan ko talaga sa mga opisina itong mga mga nagsinungaling. Buklatin ko yung mga may biscuit ka ba dyan? Akala ko bubuklatin mo yung blue folder, baka na doon yung picture. Hindi, kasi alam mo yung mga kaya nga nakikita ko naman yung mga puso nila, Kaya nadala lang sila talaga, nakaray lang yung mga yan. Kasi wala namang masamang tinapay kami. Agent, yun nga yung problema sa Pilipinas na kaya yung mga kasama mo na sinasabi mong mabait, sila ay napilitan lang dahil nga hindi sila makapurma. Ito yung sakit ng lipunan. Ito yung problema ng Pilipino na hindi ka magsasalita kasi utos ni Lasso, natatakot ka kay Lasso, natatakot ka kay Lisa, baka matanggalan ka ng trabaho. So, ito yung pinakapunot dulo, ugat ng kahirapan ng Pilipinas. Kaya mayroong malupit ang intimidation, malupit ang political persecution, malupit ang pangaharas, at dadako pa sa panggugurgor dahil sa ganitong sistema na natatakot kay boss, natatakot sa presidente, na nakikita na ng mga, like dati mong kasamahan, kaya lang natatakot sila kasi mawawalan sila ng trabaho o baka magurgur sila. Right? Yun Yun nga Alam mo, yun nga. Kaya nga, sa akin kasi, yung pagpunta ko talaga doon parang na-miss ko sila My God! Kakaiba ka. Kaya sinabi na, kailangan, yung sa PDEA mo pa, Kaya nga sabi ni Commander ka, seryoso ka? Pupunta ka? Hindi ka na. Bakit? Ano kasalanan ko sa kanila? Sabi ko, ano kasalanan sa kanila? Tuloy si Alvi, gusto na kayong maging senador. Sabi ni Alvi, Sir Morales for 2025. Grabe, Ako, maraming salamat po. Alam nyo, gusto ko rin pasalamat talaga dito kila Joey, kay SAS. Yes. Hindi mo pera yan na sulong at matatag. Baby girl, birthday ni sa Strogado sa Sotcago yesterday. Happy birthday, Miss Sexy. Sexy niyan. Si PH Update. Sexy talaga yan. Naka-ano ko yan, si PH Update. Yan, si General Macanas ng General's Viewpoint.
yung ano, no? Si Captain Third Dado, floor. survivor. At saka yung, alam nyo ba, yung waray-waray na OFW. Ala, talagang pati yung ano, no, yung kabataan ko talagang ano niya, no? Oh, yeah? Na-interview ako ng waray-waray OFW. Talagang pati yung kabataan ko naman at saka yung pagiging buhay ko sa Japan. Yun yung Bilang kanya. OFW. Oo, Gusto kong pag-usapan yan, ano? Gusto ko pag-usapan yung OFW kasi, you know what, in the past 4 hearings, it was so stressful at nakakagalit po yung mga yung nakita ng taong bayan, kung paano ka harasin, i-intimidate ng mga gunggong na mga senador na ito, paano ka i-single out bilang isang resource person. Nabanggit mo rin yun sa hearing na naging OFW ka katulad namin. Nagbanggit doon si Romy Enriquez. I remember si Romy Enriquez. Nagkasama ba kayo? Nagbarko siya, ako naman nag-Japan. Nag-Japan po kayo, nag-dancer po ba kayo doon, sir? Hindi lang, pati nag-hostess ako doon. Ano po yung sa Japan, talagang sumubok ako ng kapalaran doon, ano? Kasi for greener pasture, no? Yeah. Gemba ako doon, kasama ko yung mga pamangkin ni Commander, ano? Natira ako doon sa kapatid niya. So, yun. Nasubukan ko din talaga makasalimuha yung iba't ibang nasyon. Bilang isang polis, ano ka doon? Anong tinrabaho mo? Police ka ba? Ako yung nagkarpintero, basurero. Oh my God. Tapos hanggang sa napunta ako doon sa Hitachi. Napunta pa ako doon sa yung nangingisda ng tuna, yung nag-ano ng tuna. Nanguhuli? Hindi ko kinaya. Ang lamig. At saka suka. Jack of all trades pala kayo. Nasubukan ko yun. Kaya lang hindi ako tumagal. Wala pa ako. Marunong po kayo. Dito nga natin makikita na talagang matapang nga rin itong si Jonathan Morales at talagang hindi niya nga pinagbibigyan si Kuting ng Norte, Lisa Smugs at Tambaloslos. Dito natin mapapatunayan na may hawak talagang ebidensya nga itong si Jonathan Morales kasama na si Madam Maharlika. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.